Mahigit 9 na milyong kilo ng bigas ang nakatenga pa rin sa mga pantalan sa Maynila. Ayon sa Bureau of Customs at sa Department of Agriculture, posibleng hinihintay muna ng mga importer na magmahal ang presyo ng bigas bago ilabas ang mga inangkat nilang stock. May unang balita si Maki Pulido. May hoarding at price manipulation nga ba ng bigas na nangyayari? Dapat daw itong imbestigahan, sabi ng grupong Bantay Bigas, dahil nakapagtataka daw na itinetenga ang ilang milyong kilong inangkat na bigas ng mga rice importer sa halip na idiretso at ibenta agad sa merkado. The mere fact na kompleto na yung paper, ready lang mailabas, bakit ayaw nilang ilabas? Napakataas ang presyo ng bigas sa merkado. May 30 araw para ilabas ang inangkat na bigas sa mga pantalan matapos mabigyan ng customs clearance bago ito ideklarang abandoned. Sabi ng Bureau of Customs, baka sinasamantala ito ng mga rice importer. That's what we're looking into also. Kasi we don't want a situation where they will also use those 30-day period to unduly keep their inventories at the hope of actually creating a false supply issue and therefore spiking up the prices. Hindi pa masabi sa ngayon ng Department of Agriculture kung ano ang aksyon ng ahensya sa mga importer ng bigas. Pero ang pagkakapaliwanag daw sa kanila ng Philippine Ports Authority o PPA, naghihintay ang mga rice importer ng magandang presyo bago ilabas ng pantalan ang rice stock. Sabi rin nila na posible na naghihintay sila ng mas magandang presyo bago ilabas dahil mas mura yung binabayaran ng consignee kung na doon sa pantalan kaysa nasa mga private warehouses. Mula 888 container vans ng bigas as of September 24, sabi ng Department of Agriculture, wala na sa kalahati ang nasa mga pantalan pa. Maglalabas ng datos ng Philippine Ports Authority kung ilang container ang pwede nang kumpiskahin dahil lagpas 30 days na sa pantalan. Pero sa inisyal na datos ng DA, 2 container o 54,000 kilos dito ay may tuturing ng abandoned. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.